Hinaplos ko ang patalim na nakasubit sa aking baywang. Malamig at matigas ang bakal nito. Siya ang tanging kaibigan ko, ang tanging maasahaan ko sa masukal na lupay na ito. Nang lumapak ang eroplano sa paliparan loakan sa Baguio, lumikha itong makapal na alikabok. Mula sa bintana, natatanaw ko ang MGA Dambana at kapilyan na nagniningning sa ilalim matinding sikat ng araw. Naririnig ko ang MGA kasabi kong turista na bumubulungong. Napakaganda habang inilalabas ang kanilang MGA kamera at cellphone para kumuhang litrato. Bahagya akong napairap. Maganda? Hindi niyo alam kung anong kalupitan ang natatago sa likod ng kagandahang iyan. Ako si Elina, mula sa Siberia, Rusya. Hindi ako napunta rito para magbakasyon o madasal. Narito ako para hanapin ang taong pumati sa aking kapatid. 3 taon na ang nakalilipas na mawala rito si Idan. Litratista siya, mahilig sa kalikasan, at masyadong madaling masyawala sa MGA tao. Sabi niya, pupunta siya sa kabundukan Bengwe para kuhanan litrato ang MGA bihirang uring ibon. Bitbit niya noon ang MGA mamahaling kamera, dolyar, at ang kanyang pinakaiingatang Rolex na relo. Sabing MGA Police, ISA itong aksidente, baka nahulog daw sa bangin at hindi na nahanap ang bangkay. Kasinungalingan. Alam ko mahusay sa pag-akyat ng bundok si Idan at hindi siya basta-basta maaksidente. Sigurado akong pinati siya at itinago ang kanyang katawan MGA taong bundok na ito para nakawin ang kanyang MGA gamit. Paglabas kiong epot, isang lumang jeep ang naghihintay sa akin. Ang driver ay isang lalaking may timid, matipuno na tila laging may nginunguyang nga o buyo. Hello, Ma-em. Welcome, nakinjiti niyang bati. Ang kanyang MGA ngipin ay namumula na parang uminom ng dugo. Hindi ako sumagot. Isinot ko ang aking itim na salamin at malamig na nagutos. Magmaniho ka na ling. Huwag kang maingi. Hindi ko kailangang makipalaro sa kanya. Baka ISA rin siya sa MGA may kinalaman sa nangyari. Habang binabibi namin ang matarik na diyaan pakyat ng bundok, unti-unti nawala ang inging bayan. Napapaligiran kami makakapal na puno at ang MGA tuktok ng bundok ay nababalot ng hamog. Sikreto ang turing ko sa kagubatan ito, tila nilamon nito ang huling sigaw ni Idan at itinagong hamog ang lahat ng ebidensya. Nadaanan namin ang isang malitin na baryo kung saan may MGA matatandang babay na kaupo sa tabing diyaan. Pinagmasdan ko silang mabuti. Diyos ko. Ang kanilang MGA mukha ay punong MGA tatu may itim na guhit na parang sapot ng gagamba o lambat. Kinilabutan ako. Sabi sa MGA Travel Guide, kilturaro ito, pero para sa akin, ito ay tata ang pagiging mabaksik. Ang MGA tao na kayang titsin ang ganong sakit sa sariling mukha ay hindi maatubiling pumating tao. Hinto, utos ko sa driver. Bumaba ako at lumapit sa MGA matatandang babi. Inilabas ko ang litrato ni Idan na kinjiti siya ron. May gintong buho at masayahing MGA mata. Kilala niyo ba siya? Tanong ko habang pilit na ipinapakita ang litrato sa kanilang MGA mukha. Nagulat sila at nakatinginan. Nag-usap sila sa wikang hindi ko maintindihan. Pagkatapos ay umiling. Hindi. Hindi namin alam, sabi nila. Tinitigan ko silang maigi sa mata. Sinungaling. May nakikita akong takot sa kanilang MGA mata. May itinago sila. Liar, sigaw ko sa aking isipan habang bumabalik sa sasakyan. Sasagara tayo, utos ko sa driver na tila natakot sa akin at mabilis na pinaanda ang jeep. Sinuyapan ko muli ang MGA babay may tatu sa side mirror. Nakatingin pa rin sila sa amin. Idan, naging masyado kanaw to sa MGA taong ito. Hindi ito paraysong MGA ibon. Lungga itong MGA mababangis na hayop.
Nang makdapit hapon, nagsimulang umulan it naging madulas ang diyaan. Bumibilis ang tibok puso ko sa tuwing kumakapit ang gulong sa gilid ng bangin. Pero hindi ako natatakot. Galing ako sa pamilyang MGA sundalo, may black belt sa judo, at may patalim sa aking baywang. Handa ako sa kahit na sino. Ma'am, kailangan nating tumuloy sa baryo ngayong gabi. Delikado na ang diyaan, sabing driver. Anong baryo? Tanong ko. Doon sa baryo kung saan huli nakita ang kapatid niyo, sagot niya. Napahipit ang kamao ko. Ang lugar kung saan huminga nang huli si Idan. CJ. Magmaneho ka na ron, malamig kong sabi. Nang marating namin ang baryo, natatanaw ko ang MGA kubong gawa sa kawayan na tila nakabitin sa gilid ng bundok. May MGA usok na lumalabas mula sa MGA ito. Sigurado ako narito ang pumati sa aking kapatid. Muli kong hinaplos ang hawakan ng aking patalim. Maghintay lang kayo. Narito na ako. Tumigil ang sasakyan. Nandito na tayo. Ma'am, bulong driver na tila MS naging mahinhin ang boses. Bumaba ako at naramdaman ang laki ng putik sa aking sapatos. Napakatahimik sa paligid, tanging tilaw umano at angil ng baboy ang maririnig. Pero damakio na maraming MGA mata ang nakamasid sa aking mula sa MGA siwang dingding at pinto. Natatakot ba kayo? Ngumisi ako. Kung wala silang ginagawang masama, wala silang dapat ikatakot. Ang takot na iyan ang patunay na may itinatago silang lihim. Naglaka ako sa gitnang baryo at nakakita ang MGA bungong kalabaw na nakasabit sa harap ng isang bahi. Puting-puti ang MGA buto at matutulis ang MGA sungi. MGA Barbaro ay sabkeo. Ipinagmamalaki pa nila ang papatis sa MGA nilalang. Ganon din kaya ang ginawa nila sa gamit ni Idan pagkatapos nila siyang paslangin? Biglang may batang tumakbo sa harap ko na may hawa na kumikinang na bagi. Nanlaki ang aking MGA mata at mabilis ko siyang hinabol at sinabunutan sa braso. Hu! Ipakita mo sa akin yan. Napaya ang bata sa takot at nabitawan ang kanyang hawa, isang lumang latang biskwit. Hindi ito ang lens ang kamera ni Idan. Ma'am. Maawa kayo, sigaw ng driver habang pinipigilan ako. Isang babay may tattoo sa mukha ang tumakbo mula sa bahay para yakapin ang bata. Tumingin siya sa akin nang may takot. Sabihin mo sa kanila, utos ko sa driver sa buses na kasing lamig nilo. Hindi ako narito para makipaglaro. Nasaan ang kapatid ko? Nanginginig na isinalin driver ang sinabi ko. Umiling ang babi at itinuro ang pinakamalaking bahay sa itutoong baryo, ang bahing matandang pinunuo ang kapitan. CJ. Pinuntahan ko ang malaking bahay na yari sa matatandang troso. Doon, naghihintay ang isang matandang lalaki na may pulang balat sa ulo at may suot na MGA kwintas na gawa sa ember. Hindi siya takot tulad ng ibang MGA taga-baryo. Napakatahimik ang kanyang MGA mata. At ang katahimikang iyon ang napatinding hinalakyo. Pasok kayo, anya niya sa Ingles. Pumasok ako nang hindi hinuhubad ang aking sapatos bilang tandang kawalang galang. Madilim sa loob, tanging liwanag mula sa kusina ang nagbibiging anino. Nakita ko sa isang sulo ang isang lumang baril. Nanliti ang aking MGA mata, ito ba ang ginamit niyo kay Idan? Maupo ka, turong matanda sa isang banij. Nanatili ako nakatanyo at inilabas muli ang litrato ni Idan. Nasaan siya? Hindi tiningnan matanda ang litrato. Sa halip, direkta siyang tumingin sa aking MGA mata at napakawalang buntong hininga. Napunta siya sa bundok. Hindi na siya bumalik. Sinungaling, sigaw ko sa aking isipan.
Pero kailangan kiong ebidensya bago ako sumabog. Naglakad-lakad ako sa loob ng bahay. Naghahanap ng anumang gamit ni Idan. Napunta ang matanda sa kalan para magsalang tubig. Nang itaas niya ang kanyang braso para magsalin tubig, nahulog ang manggas ng kanyang suot at may kumislap sa kanyang pusuhan. Kahit madilim, kitang-kita keo ang ginto at pila na kinang Rolex. Napahinto ang paginga keo. Iyon ang relo ni Idan. Ako mismo ang bumili niyon para sa kanya. Walang dahilan para makaroon gano relo ang isa matanda sa liblib na baryo na ito. Ebidensya. Humawa ako sa aking patalim. Gusto keo na siyang saksakin nun din, pero pinigilan keo ang aking sarili dahil maraming tao sa labas. Maghihinti ako hanggang hating gabi. Doon keo ipapakita sa kanya kung sino ang tunay na may-aring relong iyon. Hating gabi na napakatahimik ang baryo. Ang tanging maririnig ay ang huning hangin at kalansing MGA kawayan na tila MGA multong naghihinapis. Hindi ako makatulog. Hawak ko ang aking patalim na kumikinang sa ilalim malamig na liwanag ang buwan. Huwag kang maalala, Idan, bulong ko, itong taong pumati sa iyo at nang nakaong relo mo, hindi na siya magigising bukas. Dahan-dahan akong tumayo, kasing bilis at kasing ingat ang isang maninila. Nilapitan ko ang silid kung saan natutulog ang matandang pinuno, si Lolo Tano. Maririnig ang mahina niyang hilig. Nang itaas ko ang tabing kanyang pintuan, nakita ko sa ibabaw mesa ang Rolex na relo. Ang aking galit ay umabot na sa sukdulan. Mabilis akong lumapit sa higaan at itinuto ang patalim sa kanyang lig. Huwag kang gagalaw, bulong ko ng may autoridad. Nagising ang matanda, nalalaki ang MGA mata. Nasaan si Idan? Nasaan niyo siya ibinaon? Tanong ko sa Ingles. Bahagyang bumaon ang patalim sa kanyang balat at may lumabas na kaunting dugo. Pero hindi siya sumigaw o nang makaawa. Sa halip, nakita ko ang lungkot sa kanyang MGA mata. Itinuro niya ang isang malitin na kahon sa gilid ng higaan. Buksan mo, mahina niyang sabi habang tumutulo ang isang luha mula sa kanyang mata. Naguluhan ako. Bakit siya umiiyak? Binuksan ko ang kahon gamit ang isang kami habang nakatutok pa rin ang patalim sa kanya. Sa loob, walang ginto opera. Naroon ang isang pulang pasaputing Rusya at isang lumang yate diary. Napahinto ako. Iyon ang pasaputi ni Idan. May litratong nahulog mula sa diary, litrato ni Idan na nakahiga sa kama. Balot ng MGA benda ang PA. At ito matanda ang napapainom sa kanyang gamot. Sa ilalim ng litrato, may sulat si Idan, para kay Lolo Tano. Ang aking tagapagligtas. Salamat sa patatangkang isalba ang aking buhi. Nabitiwan ko ang patalim. Tumingin ako kay Lolo Tano na ngayon ay nakaupo na habang hawa ang kanyang sugat sa lig. Wala siyang galit. Ang tingin niya ay tingin isang ama nawalan din ng anak. Mabuting bata siya, bulong matanda, hinintay kaniyang 3 araw bago siya tuluyang pumanaw. Napaupo ako sa sahig at humagulgol. Maling-mali ang akala ko. Hindi sila mamamatitaw. Sila ang MGA na malasakit sa aking kapatid. Pagdating umaga, hindi ako nakatulog. Hindi ako isinumbong ni Lolo Tano sa MGA Police. Sa halip, isinama niya ako sa itaas ng bundok para bisitahin si Idan. Sa gitnang masukal na diyaan, napaisip ako. Ganito rin kaya kahirap nung pasanin ni Lolo Tano ang sugatang si Idan? Nang marating namin ang tuktok, nakita ko ang isang kapatagan na puno ng nagagandahang MGA bulaklak na azalea. Sa gitna niyon ay ang isang puntonayari sa MGA bato. Hinaplos matanda ang MGA bato at bumulong. Idan, narito na ang kapatid mo. Lumuhod ako sa harap ng punto na may nakasulat na, Idan, 1990-2020, natutulog ng payapa.
May MGA sariwang bulaklak pa sa tabi nito. Ay ibig sabihin, hindi nila siya pinabayaan sa loob ng 3 taon. Binuksan ko ang diary ni Idan at binasa ang huling pahina. At patawad kung hindi na ako makakawi. Nahulo ako sa bangin at nabali ang aking MGA binti. Inilitas akong isang matanda rito. Wala silang gamot pero pinapakai nila ako at binabantayan tuwing gabi para hindi ginawin. At huwag mo silang kamumuhian, pasalamatan mo sila. Gusto ko nang mamahinga rito sa gitnang MGA Bulaklak. Idan, napahagugol ako sa tinding pagsisisi. Sinubukan kong saksakin ang taong nag-aruga sa kanya. Lumapit ako kay Lolo Tano at lumuhod sa kanyang harapan para huminging tawad. Sorry po, Tati. Patawarin niyo po ako. Hinawakan niya ang aking balikat at ngumiti. Huwag ka nang umiyak. Masaya si Idan na narito ka. Inabot niya sa akin ang Rolex na relo. Ito, dalhin mo na sa pamilya mo. Umiling ako at ibinalik ang relo sa kanya. Sa inyo na po iyan. Regalo iyan ni Idan. Pagkatapos ay ibinigay ko sa kanya ang aking patalim. Kunin niyo rin po ito. Para sa proteksyon, hindi para pumati. Ang patalim na simbolong aking gali ay ibinang ko na sa lupang ito. Pangako ko kay Idan, matatanyo akong isa maliti na klinika sa baryo na ito para wala ng ibang biyahero ang mawalan buhay dahil sa kawalan gamot. Salamat, Pilipinas. Salamat, Bengwid. Hinaplos ko ang patalim na nakasubit sa aking baywang. Malamig at matigas ang bakal nito. Siya ang tanging kaibigan ko, ang tanging maasahaan ko sa masukal na lupay na ito. Nang lumapak ang eroplano sa paliparan loakan sa Baguio, lumikha itong makapal na alikabok. Mula sa bintana, natatanaw ko ang MGA Dambana at kapilyan na nagniningning sa ilalim matinding sikat ng araw. Naririnig ko ang MGA kasabi kong turista na bumubulungong. Napakaganda habang inilalabas ang kanilang MGA kamera at cellphone para kumuhang litrato. Bahagya akong napairap. Maganda? Hindi niyo alam kung anong kalupitan ang natatago sa likod ng kagandahang iyan. Ako si Elina, mula sa Siberia, Russia. Hindi ako napunta rito para magbakasyon o madasal. Narito ako para hanapin ang taong pumati sa aking kapatid. 3 taon na ang nakalilipas na mawala rito si Idan. Litratista siya, mahilig sa kalikasan, at masyadong madaling masyawala sa MGA tao. Sabi niya, pupunta siya sa kabundukan Bengwit para kuhanan litrato ang MGA bihirang uring ibon. Bitbit niya noon ang MGA mamahaling kamera, dolyar, at ang kanyang pinakaiingatang Rolex na relo. Sabing MGA Police, ISA itong aksidente, baka nahulog daw sa bangin at hindi na nahanap ang bangkay. Kasinungalingan. Alam ko mahusay sa pag-akyat ng bundok si Idan at hindi siya basta-basta maaksidente. Sigurado akong pinati siya at itinago ang kanyang katawan MGA taong bundok na ito para nakawin ang kanyang MGA gamit. Paglabas kiong epot, isang lumang jeep ang naghihintay sa akin. Ang driver ay isang lalaking may timid, matipunon na tila laging may nginunguyang nga o buyo. Hello, Ma-em. Welcome, nakinjiti niyang bati. Ang kanyang MGA ngipin ay namumula na parang uminom ng dugo. Hindi ako sumagot. Isinot ko ang aking itim na salamin at malamig na nagutos. Magmaniho ka na ling. Huwag kang maingi. Hindi ko kailangang makipalaro sa kanya. Baka ISA rin siya sa MGA may kinalaman sa nangyari. Habang binabibi namin ang matarik na diyaan pakyat ng bundok, unti-unti nawala ang inging bayan. Napapaligiran kami makakapal na puno at ang MGA tuktok ng bundok ay nababalot ng hamog. Sikreto ang turing ko sa kagubatang ito,
Tila nilamon nito ang huling sigaw ni Idan at itinagong hamog ang lahat ng ebidensya. Nadaanan namin ang isang malitin na baryo kung saan may MGA matatandang babay na kaupo sa tabing diyaan. Pinagmasdan ko silang mabuti. Diyos ko. Ang kanilang MGA mukha ay punong MGA tatu may itim na guhit na parang sapot ng gagamba o lambat. Kinilabutan ako. Sabi sa MGA Travel Guide, kulturaro ito, pero para sa akin, ito ay tata ang pagiging mabaksik. Ang MGA tao na kayang titsin ang ganong sakit sa sariling mukha ay hindi maatubiling pumating tao. Hinto, utos ko sa rider. Bumaba ako at lumapit sa MGA matatandang babi. Inilabas ko ang litrato ni Idan na kinjiti siya ron. May gintong buho at masayahing MGA mata. Kilala niyo ba siya? Tanong ko habang pilit na ipinapakita ang litrato sa kanilang MGA mukha. Nagulat sila at nakatinginan. Nag-usap sila sa wikang hindi ko maintindihan, pagkatapos ay umiling. Hindi. Hindi namin alam, sabi nila. Tinitigan ko sila maigi sa mata. Sinungaling. May nakikita akong takot sa kanilang MGA mata. May itinago sila. Liar, sigaw ko sa aking isipan habang bumabalik sa sasakyan. Sasagara tayo, utos ko sa driver na tila natakot sa akin at mabilis na pinaanda ang jeep. Sinuyapan ko muli ang MGA babay may tatu sa side mirror. Nakatingin pa rin sila sa amin. Idan, naging masyado kanaw to sa MGA taong ito. Hindi ito paraysong MGA ibon. Lungga itong MGA mababangis na hayop. Nang madapit hapon, nagsimulang umulan at naging madulas ang diyaan. Bumibilis ang tibok puso ko sa tuwing kumakapit ang gulong sa gilid ng bangin. Pero hindi ako natatakot. Galing ako sa pamilyang MGA sundalo, may black belt sa judo, at may patalim sa aking baywang. Handa ako sa kahit na sino. Ma'am, kailangan nating tumuloy sa baryo ngayong gabi. Delikado na ang diyaan, sabing driver. Anong baryo? Tanong ko. Doon sa baryo kung saan huli nakita ang kapatid niyo, sagot niya. Napahipit ang kamao ko. Ang lugar kung saan huminga nang huli si Idan. CJ. Magmaneho ka na ron, malamig kong sabi. Nang marating namin ang baryo, natatanaw ko ang MGA kubong gawa sa kawayan na tila nakabitin sa gilid ng bundok. May MGA usok na lumalabas mula sa MGA ito. Sigurado ako narito ang pumati sa aking kapatid. Muli kong hinaplos ang hawakan ng aking patalim. Maghintay lang kayo. Narito na ako. Tumigil ang sasakyan. Nandito na tayo. Ma'am, bulong driver na tila MS naging mahinhin ang boses. Bumaba ako at naramdaman ang lakit ng putik sa aking sapatos. Napakatahimik sa paligid, tanging tilaw umano at angil ng baboy ang maririnig. Pero damakio na maraming MGA mata ang nakamasid sa akimula sa MGA siwang dingding at pinto. Natatakot ba kayo? Ngumisi ako. Kung wala silang ginagawa masama, wala silang dapat ikatakot. Ang takot na iyan ang patunay na may itinatago silang lihim. Naglaka ako sa gitnang baryo at nakakita ang MGA bungong kalabaw na nakasabit sa harap ng isang bahi. Puting-puti ang MGA buto at matutulis ang MGA sungi. MGA Barbaro ay sabkeo. Ipinagmamalaki pa nila ang papatis sa MGA nilalang. Ganon din kaya ang ginawa nila sa gamit ni Idan pagkatapos nila siyang paslangin? Biglang may batang tumakbo sa harap ko na may hawa na kumikinang na bagi. Nanlaki ang aking MGA mata at mabilis ko siyang hinabol at sinabunutan sa braso. Hu! Ipakita mo sa akin yan. Napaya ang bata sa takot at nabitawan ang kanyang hawa, isang lumang latang biskwit. Hindi ito ang lens ang kamera ni Idan.
Ma-am. Maawa kayo, sigaw ng rider habang pinipigilan ako. Isang babay may tattoo sa mukha ang tumakbo mula sa bahay para yakapin ang bata. Tumingin siya sa akin nang may takot. Sabihin mo sa kanila, utos ko sa rider sa buses na kasing lamig nilo. Hindi ako narito para makipaglaro. Nasaan ang kapatid ko? Nanginginig na isinalin rider ang sinabi ko. Umiling ang babi at itinuro ang pinakamalaking bahay sa itutoong baryo, ang baheng matandang pinunuo ang kapitan. CJ. Pinuntahan ko ang malaking bahay na yari sa matatandang troso. Doon, naghihinti ang isang matandang lalaki na may pulang balat sa ulo at may suot na MGA kwintas na gawa sa ember. Hindi siya takot tulad ng ibang MGA taga-baryo. Napakatahimik ang kanyang MGA mata. At ang katahimikang iyon ang napatinding hinala ko. Pasok kayo, anyanya niya sa Ingles. Pumasok ako nang hindi hinuhubad ang aking sapatos bilang tandang kawalang galang. Madilim sa loob, tanging liwanag mula sa kusina ang nagbibiging anino. Nakita ko sa isang sulo ang isang lumang baril. Nanliti ang aking MGA mata, ito ba ang ginamit niyo kay Idan? Maupo ka, turong matanda sa isang banij. Nanatili ako nakatanyo at inilabas muli ang litrato ni Idan. Nasaan siya? Hindi tiningnan matanda ang litrato. Sa halip, direkta siyang tumingin sa aking MGA mata at napakawalang buntong hininga. Napunta siya sa bundok. Hindi na siya bumalik. Sinungaling, sigaw ko sa aking isipan. Pero kailangan kong ebidensya bago ako sumabog. Naglakad-lakad ako sa loob ng bahay. Naghahanap ng anumang gamit ni Idan. Napunta ang matanda sa kalan para maksalang tubig. Nang itaas niya ang kanyang braso para maksalin tubig, nahulog ang manggas ng kanyang suot at may kumislap sa kanyang pusuhan. Kahit madilim, kitang-kita ko ang ginto at pila na kinang Rolex. Napahinto ang paginga ko. Iyon ang relo ni Idan. Ako mismo ang bumili niyon para sa kanya. Walang dahilan para makaroon ganong relo ang isa matanda sa liblib na baryo na ito. Ebidensya. Humawa ako sa aking patalim. Gusto ko na siyang saksakin noon din, pero pinigilan ko ang aking sarili dahil maraming tao sa labas. Maghihinti ako hanggang hating gabi. Doon ko ipapakita sa kanya kung sino ang tunay na may-aring relong iyon. Hating gabi na napakatahimik ang baryo. Ang tanging maririnig ay ang huning hangin at kalansing MGA kawayan na tila MGA multong naghihinapis. Hindi ako makatulog. Hawak ko ang aking patalim na kumikinang sa ilalim malamig na liwanag ang buwan. Huwag kang maalala, Idan, bulong ko. Itong taong pumati sa iyo at nang nakaong relo mo, hindi na siya magigising bukas. Dahan-dahan akong tumayo, kasing bilis at kasing ingat ang isang maninila. Nilapitan ko ang silid kung saan natutulog ang matandang pinuno, si Lolo Tano. Maririnig ang mahina niyang hilig. Nang itaas ko ang tabing kanyang pintuan, nakita ko sa ibabaw mesa ang Rolex na relo. Ang aking galit ay umabot na sa sukdulan. Mabilis akong lumapit sa higaan at itinuto ang patalim sa kanyang lig. Huwag kang gagalaw, bulong ko ng may autoridad. Nagising ang matanda, nalalaki ang MGA mata. Nasaan si Idan? Nasaan niyo siya ibinaon? Tanong ko sa Ingles. Bahagyang bumaon ang patalim sa kanyang balat at may lumabas na kaunting dugo. Pero hindi siya sumigaw o nang makaawa. Sa halip, nakita ko ang lungkot sa kanyang MGA mata. Itinuro niya ang isang malitin na kahon sa gilid ng higaan. Buksan mo, mahina niyang sabi habang tumutulo ang isang luha mula sa kanyang mata. Naguluhan ako. Bakit siya umiiyak? Binuksan ko ang kahon gamit ang isang kami habang nakatuto pa rin ang patalim sa kanya.
Sa loob, walang ginto opera. Naroon ang isang pulang pasaputing Rusya at isang lumang yate diary. Napahinto ako. Iyon ang pasaputi ni Idan. May litratong nahulog mula sa diary, litrato ni Idan na nakahiga sa kama. Balot ng MGA benda ang PA. At ito matanda ang napapainom sa kanyang gamot. Sa ilalim ng litrato, may sulat si Idan. Para kay Lolo Tano. Ang aking tagapaglitas. Salamat sa patatangkang isalba ang aking buhi. Nabitiwan ko ang patalim. Tumingin ako kay Lolo Tano na ngayon ay nakaupo na habang hawa ang kanyang sugat sa lig. Wala siyang galit. Ang tingin niya ay tingin isang amang nawalan din ng anak. Mabuting bata siya, bulong matanda, hinintay kaniyang 3 araw bago siya tuluyang pumanaw. Napaupo ako sa sahig at humagulgol. Maling-mali ang akala ko. Hindi sila mamamatitaw. Sila ang MGA na malasakit sa aking kapatid. Pagdating umaga, hindi ako nakatulog. Hindi ako isinumbong ni Lolo Tano sa MGA Police. Sa halip, isinama niya ako sa itaas ng bundok para bisitahin si Idan. Sa gitnang masukal na diyaan, napaisip ako. Ganito rin kaya kahirap nung pasanin ni Lolo Tano ang sugatang si Idan? Nang marating namin ang tuktok, nakita ko ang isang kapatagan na puno ng nagagandahang MGA bulaklak na azalea. Sa gitna niyon ay ang isang puntonayari sa MGA bato. Hinaplos matanda ang MGA bato at bumulong. Idan, narito na ang kapatid mo. Lumuhod ako sa harap ng punto na may nakasulat na, Idan, 1990-2020, natutulog ng payapa. May MGA sariwang bulaklak pa sa tabi nito. Ay ibig sabihin, hindi nila siya pinabayaan sa loob ng 3 taon. Binuksan ko ang diary ni Idan at binasa ang huling pahina. At patawad kong hindi na ako makakawi. Nahulo ako sa bangin at nabali ang aking MGA binti. Inilitas akong isang matanda rito. Wala silang gamot pero pinapakay nila ako at binabantayan tuwing gabi para hindi ginawin. At huwag mo silang kamumuhian. Pasalamatan mo sila. Gusto ko nang mamahinga rito sa gitnang MGA bulaklak. Idan, napahagulgol ako sa tinding pagsisisi. Sinubukan kong saksakin ang taong nag-aruga sa kanya. Lumapit ako kay Lolo Tano at lumuhod sa kanyang harapan para huminging tawad. Sorry po, tati. Patawarin niyo po ako. Hinawakan niya ang aking balikat at ngumiti. Huwag ka nang umiyak. Masaya si Idan na narito ka. Inabot niya sa akin ang Rolex na relo. Ito, dalhin mo na sa pamilya mo. Umiling ako at ibinalik ang relo sa kanya. Sa inyo na po iyan. Regalo iyan ni Idan. Pagkatapos ay ibinigay ko sa kanya ang aking patalim. Kunin niyo rin po ito. Para sa proteksyon, hindi para pumati. Ang patalim na simbolong aking gali ay ibinaon ko na sa lupang ito. Pangako ko kay Idan, matatanyo akong isang maliti na klinika sa baryo na ito para wala ng ibang biyahero ang mawalan buhay dahil sa kawalan gamot. Salamat, Pilipinas. Salamat, Bengwid.